Crime and Story. Ang mahiwagang kamatayan ni Lisanne Froon at Chris Kramer. Noong Abril ng 2014, ang mga Dutch na nagtapos sa kolehiyo na si Lisanne Froon at ang kanyang kasama sa kwarto na si Chris Kramers ay kumuha ng 6 na linggong paglalakbay sa Panama bilang pagbati sa bakasyon para sa isang bagong graduate na Lisanne. Ang plano para sa paglalakbay ay magboluntaryo sa mga bata at matuto ng Espanyol. Pagkatapos lamang ng 3 linggo sa Panama, parehong nawala ang 2 babae pagkatapos ng isang hiking trip malapit sa Baru Volcano. Halos 2 buwan pagkatapos ng kanilang pagkawala, natagpuan ang backpack ni Lisanne na naglalaman ng parehong mga cellphone, kanyang digital camera, at iba't ibang mga personal na epekto mula sa parehong mga batang babae. Matatagpuan sa loob ng mga cellular device at digital camera ang halos 100 na sinubukang 911 na mga tawag. Mga kahina-hinalang larawan na kinunan ng hindi kilalang mga landmark at isang larawang naglalarawan sa isang tila na sugatan na si Chris. Nang matuklasan ang bahagyang labi ng 2 batang babae, 4 na buwan matapos silang mawala, nagtaas lamang ito ng mga katanungan. Si Lisanne Froon ay kilala ng mga pinakamalapit sa kanya bilang optimistiko, dedikado, at responsable. Nagtapos siya ng degree sa Applied Science noong nakaraang Setyembre at nagtrabaho bilang waitress sa isang cafe malapit sa kanyang tahanan, ang kasama ni Lisanne. Nakatrabaho din ni Chris Kramers si Lisanne at kilala bilang napaka-creative at open-minded. Ang dalawa ay nag-ipon ng 6 na buwan para makapaglakbay sa Panama at noong Marso 15, 2014 ay nakarating sila sa kanilang destinasyon at nagplanong manatili doon ng 2 linggo bago pumunta sa Boquete upang manatili sa isang lokal na pamilya habang sila ay nagboluntaryo sa mga anak. Noong Abril 1 bandang 11:00 AM, umalis ang mga babae sa bahay ng pamilya kasama ang kanilang aso para mag-hiking malapit sa maulap na kagubatan na nakapalibot sa Baru Volcano. Ilang sandali bago sila umalis para sa paglalakad, ang isa sa mga batang babae ay nag-post sa Facebook tungkol sa kanilang intensyon na tuklasin si Boquete para sa araw na iyon at nakitang nananghalian kasama ang 2 lalaking Dutch bago sila naglakad papunta sa trail. Naalarma ang host family na kanilang tinutuluyan nang umuwi ang kanilang aso. Nang wala ang mga babae at kinabukasan, ang mga magulang ng parehong babae ay ibinalita sa kanilang pagkawala. Noong Abril 3, parehong mga pamilya at mga autoridad ng Netherlands ay dumating sa Panama upang magsagawa ng 10 araw na paghahanap sa kagubatan kung saan sila huling nakita. Ang mga magulang ni Lisanne at Chris ay nag-alok ng $30,000 na reward para sa anumang impormasyon na humahantong sa kanilang lokasyon. 10 linggo pagkatapos ng kanilang pagkawala, ang book bag ni Lisanne ay matatagpuan sa isang palayan malapit sa pampang ng ilog sa nayo ng Alto Romero. Nasa loob ng backpack ang $83 US na cash, 2 bra, pasaporte ni Froon, at parehong nasa mabuting kondisyon pa rin ang 2 telepono. Sa pagsisiyasat sa mga nilalaman ng parehong mga cellular device at camera ni Froon, natuklasan na 737 ang mga pagtatangka na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency, ngunit wala sa mga ito ang dumaan dahil sa kakulangan ng serbisyo sa lugar. Ang isang larawan ay kinuha sa paligid ng oras na sila ay pumasok sa kagubatan malapit sa isang trail sa overlooking ng Continental Divide. Ito ang nagbunsod sa mga autoridad na maniwala na ang mga batang babae ay posibleng mahulog sa isang bangin kapag ang malakas na ulan ay lumipat sa lugar. Sa araw ng kanilang pagkawala, ang mga batang babae ay nakitang naglalakad sa kahabaan ng trail at gumala sa kagubatan ilang oras lamang matapos ang unang tawag sa pagkabalisa sa 4:39 PM mula sa Kramers, iPhone Abril 1, 4:51 PM. Ang pangalawang pagtatangka ay ginawa upang maabot ang mga autoridad sa Samsung Galaxy S8 ng Froon. Tinawag na 112 Panama's Distress Line. Hindi matagumpay. Abril 2, 6:14 AM. Isang pagtatangka na tumawag sa 112 ay ginawa mula sa Kramers iPhone unsuccessful. 6:58 AM. Isang pagtatangka na tumawag sa 112 mula sa telepono ni Froon hindi matagumpay. 10:53 AM. Isang pagtatangka na tumawag sa 112 at 9111. Alinman sa mga tawag ay hindi dumaan. Abril 3, 9:33 AM.
Isang pagtatangka mula sa Kremers na telepono na tumawag sa 911, hindi matagumpay. 1:50 p.m. Nakaon ang telepono ni Frun para tingnan kung may potensyal na signal. 4:00 p.m. Nakaon ang telepono ni Kremer para tingnan kung may signal. 4:19 p.m. Nakaon ang telepono ni Frun para tingnan kung may cell signal. Abril 4, 9:33 a.m. Nakaon ang telepono ni Kremer para tingnan kung may signal. 4:42 p.m. Nakaon ang telepono ni Kremer para tingnan kung may signal. Hindi nakaon ang telepono ni Frun sa araw na ito. Abril 5, 10:50 a.m. Nakaon ang telepono ni Kremer para tingnan kung may serbisyo. 4:37 p.m. Nakaon ang telepono ni Kremer para tingnan kung may serbisyo. 4:50 a.m. Nakaon ang telepono ni Frun para tingnan kung may serbisyo. 5:56 a.m. Nakaon ang telepono ni Frun at namatay ang baterya. Wala nang ibang aktibidad mula sa telepono ni Frun. Abril 6, 10:26 a.m. Ang telepono ni Kremer ay naka-on upang tingnan kung may serbisyo, ngunit ang PIN ay nailagay nang hindi tama at hindi na-access muli gamit ang tamang passcode. Ipinapahiwatig ba nito na si Kremer ay namatay noong Abril 5 pagkatapos na mailagay ng tama ang passcode sa 4:37 p.m.? Ipinagpalagay ng mga autoridad na siya ay nadulas at nahulog sa isang tulay ng unggoy nang bumuhos ang malakas na ulan sa bundok. 10:51 a.m. Muling nasuri ang telepono ni Kremer ngunit muling ipinasok ang maling passcode. 11:56 a.m. 1:05 p.m. Ang mga huling pagtatangka sa pagpasok ng tamang passcode sa telepono ni Kremer ay ipinasok at iniwan sa loob ng isang oras pagkatapos ay naka-off at hindi na muling na-on. Noong ika-8 ng Abril, sa pagitan ng 1:00 a.m. at 4:00 a.m., 90 flash na larawan ang kinuha sa malalim na gubat na posibleng malapit sa isang ilog o bangin. Ang ilan sa mga larawan ay naglalarawan ng mga bato na may iba't ibang mga personal na epekto sa itaas. Sa isang bato ay may toilet paper at salamin. Sa isa pa ay may isang sanga na may mga balot ng candy at mga plastic bag at sa isang larawan. Ang likod ng ulo ni Kremer ay ipinakita na may dugo malapit sa templo. Posibleng kinuha ni Lisan ang mga larawan ng mga bato at katawan ni Kremer upang masubaybayan ang kanyang mga galaw, upang bumalik sa katawan ni Chris, o para sa autoridad upang mahanap ang kanyang katawan sa hinaharap, bukod sa backpack na natagpuan 10 linggo pagkatapos ng kanilang unang pagkawala. Wala nang ibang nakitang makabuluhang solusyon sa nangyari, maliban sa isang pares ng jean shorts ni Kremer ay natagpuan ilang kilometro ang layo mula sa kung saan natagpuan ang backpack ni Lisan. Nakazip ang shorts at nakatiklop ng maayos sa ibabaw ng bato sa gilid ng ilog. Pagkalipas ng 2 buwan, isang bahagyang pelvis at bota na may nakadikit pa ring paa ay matatagpuan sa isang pampang ng ilog sa kahabaan ng Culebra. 33 higit pang mga buto ang malawak na kumalat sa parehong bangko at pagkatapos ng pagsusuri sa DNA, nakumpirma na ang mga labi ay kay Lisan Frun at Chris Kremers. Ang kanilang sanhi ng kamatayan ay hindi pa rin naiuri. Sinabi ng isang Panamanian forensic psychologist na kahit nasa ilalim ng matinding pagpapalaki, walang nakikitang mga gasgas ng anumang uri, alinman sa natural o kultural na pinagmulan, walang mga marka sa mga buto. Sa kabila ng mga buto na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng predasyon ng hayop, ang mga buto ni Kremer ay tila na puti at ang paraan kung saan ang mga labi ay nakakalat ay isang misteryo pa rin. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga independent forensic expert ang nag-aral ng kaso at napagpasyahan na nahulog si Chris Kremers mula sa isang tulay ng unggoy sa panahon ng malakas na pag-ulan at kinuha ni Lisan ang larawan ng kanyang katawan upang maitala ang nangyari sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, noong Pebrero ng 2017, isa pang college grad student ang nawala sa isang trail na 30 milya lamang mula sa kung saan namatay sina Lisan at Chris. Hindi nagtagal ay natagpuan ang kanyang bangkay at halatang sinakal siya at sinakal gamit ang sariling swimsuit na nakatakip. Ikinulong ng mga autoridad ng Panama ang 8 katao kaugnay ng pagkamatay nito ngunit walang sinampahan ng kaso. Ang Federal Bureau of Investigation ay nagbigay ng isang press conference. Sa ilang sandali matapos ang kanyang pagkawala, na maaari
maaaring may posibleng koneksyon sa pagitan ng dalawang kaso at posibleng may serial killer sa lugar.